Na-cremate na ang mga labi ni Gloria Romero pero hanggang ngayon ay dinedesecrate pa rin ang kanyang alaala dahil sa mga fake news na nagkalat all over social media. Hello, ako po si Butch Francisco and welcome to another episode of Time to Talk dito sa PH Time. Medyo nakakainis ang pag-uusapan natin ngayon sa edisyon na ito dahil ito nga yung mga kung ano mga fake news na kumakalat tungkol sa ating movie queen, the top movie queen, the biggest movie queen ever. Okay, last year kasi around this time, mga ganito panahon, naalala ko may mga naglabas sa mga vlogs ang kine-claim ganito pala kayaman si Gloria Romero. Ang sinasabi doon ay sobrang yaman niya na namimigay na siya ng mga lupain sa Pangasinan. Okay, eto lang totoo ha. Si Gloria ay of course born na Gloria Ann Borrego Galla, tapos ang isawa siya si Watch Gutierrez, Mrs. Gutierrez siya hanggang sa siya ay nilibing. Ang mga Galla ng Mabini, Pangasinan, talaga namang sila yung isa sa mga pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. But that was 100 years ago. Nang namatay si Gloria Romero noong January 25, 2025 after a long confinement sa ospital. Pero sa bahay na siya inabot kasi inuwi na nga siya dahil nagpapatong-patong ng mga gastos. In spite of that, yung supposedly, di ba, kasi kahit naman sino ma-ospital, ay mahihirapan talaga sa mga gastusin. Pero biglang lumabas ang mga balitang ganit ito na naman. Ang last will and testament ni Gloria Romero. Okay, anong sinasabi dito? Ni isang vlog ang kinlaim ang pera niya sa bangko ay 717,908,554. Wow! Kahit si Amalia Fuentes, na isa sa tatlong pinakamayaman na artista na babae sa Pilipinas, kahit kalahati ng 717 million na yon, parang wala namang ganun si Miss Gloria Romero. OA talaga yon. Ngayon, ito ba sinasabi na naiwan sa last will, ito yung mga iniwang kayamanan. Ang mansion, mansion. 19,167,242. May mansion bang 19 million? Parang makakapagpatayo ka talaga na kahit na mga made in China pa ang mga gamitin mo mga gamit, makakapagpatayo ka ng mansion at 19 million. So pero balikan natin mamaya yung mansion na yan ha. Okay, so tapos sa pera na yon 40% ipagpapagawa ng isang provincial high school sa Pangasinan. 30% ikakalat sa iba't ibang charitable institutions. 15% mapupunta kay Marites Gutierrez, yung kanyang solong anak. Dito ba nakadetalyo kung magkano makukuha ni Marites? 107,686,283. Pautang naman Marites. Or kung hindi ka magpapautang, yun na lang anak mo. Sige, 15%, that's Christopher Balbin. Ganun din na nakuha, 107,686,283. So, 15% yun. Ang problema, hindi nga totoo ito. Sorry, pero I have to be harsh. Kung sino man ang nag-post nito ay medyo pagka-ignorante, lalo na pagdating sa real estate. Research muna pag may time ha. Kasi mansion, 19,167,242. Pwede ka ba magpatayo ng mansion sa ganung halagang 19 million? Kahit sabihin pang mga made in China na ngayon ang mga kagamitan, ay hindi ka pwedeng makabuo ng mansion na halagang 19 million, not 20 million, not 25 billion. Ito talagang mansion yun. Well, una-una, of course, hindi natin binibilang na yung lupa, no? Kasi, lalo na
Sa New Manila ang bahay ni Gloria Romero. Of course, hindi ko na sasabihin yung exact address. Pero sa New Manila, and this is an old property, siyempre nag-appreciate na in time. Ang pagkakaalam ko, hindi bumababa na ngayon sa 200,000 per square meter sa New Manila. Ang mga townhouse doon, ang mga going rate nasa 100 million to 120 million. Mga 300 square meters lang yun. Kung sino man ang nag-post ito, huwag ka na mangarap na makabili ka ng mansion at 19 million. Yung sinasabing, okay, yung mansion, of course, aminin natin, it's worth more than 19 million. Way. Kasi mga 1960, 1961 yung bahay na yan eh. Hulug-hulugan pa nga yan, parang salary deduction mula sa mga project na ginagawa niya for sa Pagita Pictures. Ito, natin yung bahay. O sige, pagbalik natin yung halaga yun. Yung bahay na yan, bakit? Pag ibili, kung nabubuhay pa si Gloria Romero, sa inyo ititira yung tao. Diba? Siyempre, gusto niya, doon sa bahay niya. And that house, pag merong ang bahay, mahirap mag-maintain. Pagpatrim ka na ng puno, 40,000 na minsan eh. Ang ibabayaran mo sa mga taga-puto lang ng mga sanga. So, kailangan mo din ng pera, pang sustento para, because eventually you become a slave to your house. May kasabihan gano'n eh. Isa pang nag-post, yung isa pang vlog, may mansion daw sa Santa Ana, Manila. Well, at least believe naman ako sa kanya kasi nalaman niya na ang tatay ni Marites Gutierrez, yung asawa ni Gloria Romero, si Wacho Gutierrez, ay originally taga Santa Ana, Manila, sa Lamayan. Ito yung Forbes part nung araw, noong mga unang panahon. Pero itong sinasabing ancestral home ng mga Gutierrez noong 1965, parang hinati-hati na yan. Meron pa isang nag-post, obviously financial advisor. Ang sabi niya, dito parang tinuturuan namin kung bakano mag-info para at least, in general, ang para sabi niya, para magpunta kayo sa amin dito, sa aming insurance company, for financial advice. At para maturuan namin kayo kung paano kayo maging kasing yaman ni Gloria Romero. Ito sa mga nagkakalat ng fake news, alam mo Joe, wala rin yung konsensya. Kasi, di ba parang, ito na nga eh, nagluluksa na nga yung pamilya. At it's a very, very small family. Kung konti lang yung kinikilingan nila, mga malilipat na kaibigan lang. Tapos ginaganito nyo. But, New Year's Eve, bago magputukan, para wala na siya gano'ng kumain, so dinala na sa ospital. So, 16 days siya sa ospital. Ngayon, dahil nga, siyempre, 91 years old na siya noon, hindi na nga pwedeng dumalaw yung kahit na mga gustong makita siya. Ang pinapayagan na lang doon ay si Marites, tsaka siyempre yung mga doktor, mga nurse, at bawat pasok ng doktor at nurse, nagpapalit siya ng PPE. Ito yung, di ba, naalala yung mga sinusuot nung araw nung parang na pandemic, pagka let's say may pasyente ka na nasa ospital, isusot mo yun, tapos tapo na yun. Kaya nga may papasok na doktor o nurse, talagang nagbubuntong hininga na lang si Marites na sabi niya, oh no, nadagdagan na naman ang labada ko. Kasi which is, babayaran niya yun eh. Ang bawat palit ng mga PPE, pero wala siyang choice. So, masakit din talaga, masakit sa bulsa, di ba? Nung lumabas itong mga vlog na to, actually, alam ko nag-gusto sa isa, pinikap ng kung sino-sino na, sa Burol, sa Arlington, sa dinami-dami ng problema, kasi maraming logistics, iniksian na nga yung lamay para makapagpahinga na kasi pagod na lahat, lalo na si Marites na talaga tutok talaga sa lanay niya. Nakidagdag pa itong mga fake news na to. Kahapon, after the cremation,
pinag-usap-usapan na namin. May mga bata do'n na nakakaintindi ng kung paano magpatakbo ng social media, may mga vlogger nga ng mga fans ni Gloria Romero. So sabi ko, kung puwede sana nilang hanapin yung mga, papakalat ng mga fake news. So anyway, nung mga bandang mga 11 ng gabi parang nag-Viber siya sa'kin, sabi niya parang, "Eto nahanap na sa labis, sandali bigyan niyo ako ng time na hanapin ito." So eto, finally nag-post siya, parang sinasabi niya, "Tigilan na, kundi parang the family will take action 'pag hindi tinigilan itong kapo-postang ganyan." So may sumagot ha. Ang sabi, in Marites Gutierrez interview in 2023, she did not mention the total amount of money her mother had saved. But she herself said that half of it would be for her and the rest for 3 charities and the aforementioned school to be built in Bataan. I doubt very much if Marites Gutierrez ever gave that interview. Unang-una, si Marites hindi nagpapa-interview yan. Nagpa-interview na lang yan nung namatay na si Tita Glo. Kasi, I mean, nag-iisang anak, sino pa magsasalita, di siya. Disenteng tao si Marites. At ang isang disenteng tao, sa isang interview, in fact, kahit na siguro yung ordinary conversation, unless kausap siguro accountant mo, abogado mo, you will not talk about money. The total amount of money her mother had saved, why will she even discuss that with anyone? Yung charities, marami na nagawa ng charities si Gloria Romero, pero papaalam pa ba natin? Siya nga, hindi niya pinaalam eh. Tapos, ito yung continuation nung apology nitong isa sa mga nag-post. As part of editing this post, we have removed the admin who put the exact amount or division of her inheritance, insisting that it was just an estimate. But it immediately went viral. Insisting that it was just an estimate. Estimate of what? Saan nyo kinuha yung figures na yun? Nagbigay ba si Marites ng figures? Grabe, ano yun? Talaga, an estimate talaga kinuha niya sa hangin? We sincerely apologize to the Galla family for the false amount that should be part of the confidentiality. Well, hindi ko na ikokorek ang English mo ha, kung sino ka man. Mas marami pang problema. Galla family. Hindi na sila Galla family, Gutierrez na sila. Okay? Kasi yung Galla ng dalaga, okay, nag-asawa ng Gutierrez, siyempre naturalmente, ang anak Gutierrez, namatay si Gloria Romero, siyempre, Mrs. Gutierrez, like I said earlier. Okay, ito na. On behalf of the team, we admit our mistake and rest assured that our next post, may balak pa kayo ha, are true and not misleading. This is a time when we must be in solidarity and mourning. Really? Thank you for understanding. Thank you for your understanding. Ngayon, time for solidarity? Talagang kayo pa magsasabi niyang time for solidarity? Di ba? Nang gulo nga kayo eh. So, yun lang, ang lungkot kasi, tino mo, para pagkaperahan nyo si Gloria Romero matapos ang 70 years na serbisyo niya, 70 years of wholesome entertainment, tapos na top caliber performances pa, and you can do this to our queen. Nasan ang konsensya nyo? Sa mga nanonood, pasensya na kung ganito ako naging ka-emotional because nung my mom migrated to the United States decades ago, si Miss Gloria Romero volunteered to be my second mother. So, since then, we became very, very close. Makalapit nga ang birthday namin, 1 week apart. And nung huling birthday ko nga, no December 9, tumawag pa siya sa akin. Nakantahan pa niya ako ng happy birthday. Buong buo yung happy birthday niya. And to me, well, it was the best birthday present ever. Nagiging emotional naman ako. Unfortunately, nung 1 week later, December 16, tumatawag na ako sa kanya para to greet her. Medyo
parang natulog na lang siya halos sa bahay tapos nagising lang siya nung dumating si Daisy Romualdez, yung best friend niya from sa Paguita, and then after that, she went kinda downhill. Kaya nga masakit ito para sa'kin lalo-lalo na isipin niyo naman sa anak at saka sa apo, si Marites at saka si Christopher. Sa kanila, nagdadalamhati na sila tapos naglalabasan ng paano fake news. Yung ba sana wag na tayong makidagdag pa sa mga problema kasi it doesn't end here. I mean, magliligpit pa ng mga gamit. So, like, in my case, ako, inaayos ko na para magkaroon ng spasyo doon sa tinatayong Mobile Fund Museum sa Quezon Memorial Circle. Yung 40th, aayusin pa namin. Maraming problema kaya yung mga nakikisawsaw at yung sa'kin okey lang, sige, ang mga Pilipino lahat naman kahit naman ako, sawsawero ko, eh. Pero yung mga yung sawsaw na para kumita, para pagkakitaan si Gloria Romero, please naman, 'di ba, magkaroon naman tayo ng kahit konting konsyensya man lang. Pero itong 'pag binayaran kayo at nakakolekta na kayo from yung mga post na 'to, tapos yun ang papakain niyo sa mga mahal niyo sa buhay, galing sa panloloko. Because ito, tahasang panloloko 'tong ginawa niyo. Maglalabas kayo ng listahan, detailed, to the last decimal point ng kung ano yung iniwan ni Gloria Romero, 'di ba? Papaano niyo nasisikmura yun? So anyway, I'm getting very, very emotional again. I'm sorry. Yeah, and so ngayon siguro dapat na siguro ako magpaalam at this point. So, okay. So, abangan niyo na lang ang susunod naming post dito. And sigurado hindi ito fake news. So please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Thank you very much, Apusi Butch Francisco.